Andito tayo ngayon sa isang tahimik na lugar kung saan nasa paanan tayo ng bundok Banahaw at may view tayo ng Tayabas Bay. Napakaganda ng kwento ng lugar na to. Kaya siguro napili rin ni Ogie at ni Mayen na maging location nila para sa kanilang prenup. At ito magiging home base natin sa isang solid na food adventure. Samahan niyo ako dito sa Caperosa, kina Mamang Juan. Last year lang actually na naisipan namin na magtayo dito ng Staycation to eh. Parang sa family retirement home. Ayun yung plano talaga. Yes po, yun po talaga yung plano niya, Okay. retirement home. So nung nag-stay na kami dito, ang daming pumupunta ritong mga tao. Yung pong mga kabataan, laging tumatambay sa gabi kasi ang tawag nila dyan is city lights. Yes. So every time na may mga konting ambon, sumisilong sila dito, nakikisilong dahil may ambon hanggang nagsasuggest sila na Baka daw may coffee. may coffee. Doon nag-umpisa. Yes. Yung konting Opo. kansyon naman, baka pwede naman din mag-serve ng Yes coffee. po. Coffee, konting merienda. Opo. Yung mga quick orders lang. Yes po, yes po. So yun yung parang... So, aksidente lang to. Aksidente lang po talaga. Siguro nga po, nag-usap-usap lang kami ng family kung pwede namin siyang i-convert kasi nahihiya kami sa magulang namin. Regalo namin kasi ang bahay na yan sa parents namin. Saktong-sakto ang pagbisita namin dito sa Caperosa kina Mamang Juan dahil na tiyempong may magaganap na prenup pictorial dito. Kaya naman naisipan naming bigyan sila ng special treat, farm to table style, para i-celebrate ang kanilang nalalapit na kasal. Kapag magpe-prepare tayo ng menu for a very special occasion, syempre maraming factors tayong kailangan i-consider. Nandyan yung budget, nandyan yung dami ng taong attend. So kailangan nating maplano yung manpower din natin. And kahit nga wedding menu pa yung gagawin mo, hindi natin kailangan mag-compromise sa flavor. So we're sticking with the flavors na alam nating magwo-work. Hindi kailangan ng sobrang galing magluto. Basil, kamatis, tiyak, panalo. So basically, we'll be making a very simple tomato soup at talaga namang deserving na mailagay sa plato or sa hapag ng isang kasalan. First, what we need to do is prepare yung pinaka-garnish natin, which is yung ating baguette. Actually, kahit anong tinapay, gagawa lang tayo ng parang croutons. The pinaka-the best dito, if we get to use siguro medyo stale na bread. Prepare lang natin yung ating butter. Using the same pan, lagay lang tayo ng olive oil. At habang pinaiinit natin yung mantika, prepare lang natin yung ating kamatis. Lagay lang natin doon sa ating pan. Okay lang din yan kahit hindi ganun kainit. Ready lang din natin yung ating bawang. Pag naigisa na natin yung ating kamatis at bawang, pwede na nating lagyan ng stock. And then season lang natin to ng salt, pepper, tsaka basil. So pakukuluan lang natin to at pag nagsama-sama na yung flavors nila, naluto yung bawang nating buo, pwede na nating i-blender, tsaka i-serve. Dun sa nakikita ko, luto na yung bawang natin. Maganda na rin yung consistency. This is the perfect time para i-puree siya at i-serve.
naintindihan namin sobrang bait ng mag-asawa ni Lolo at ni Lola kasi binigyan kami ng opportunity na magkaroon ng hanap buhay. May background po kayo sa pagtatanim? Is it something na kinalakihan po ba ninyo? Actually, Kinalakihan niya, ako sir dito, bali Lolo's boy ako eh. Okay. Kasi yung kina Amamang Juan, Amama is Lolo, kina is the place. So, siya po yung swerte namin, sa kanya namin namanat yung lupa. So, nung mga bata pa kami, nilalakad lang po namin yan, pamula doon sa lumang bahay niya, mga 1.5 kilometer. Mostly po yung tanim namin dito, ginagamit namin sa kitchen. Yung po mga sili, siling pula, siling green. Tapos yan pong tawag namin dito, mga sibulyitas po ang tawag namin dito dyan eh. Spring onion. So, yan po. Then yung aming mga lettuce. Yan. So, pinipilit namin na dito na namin kukunin lahat halos yung mga ginagamit. May mga sayote kami dyan. Yun nga po, may saging din. May saging po dyan. Nag-aantay dyan. Nag-aantay dyan. So, pipilitin po namin halos na yung mga basic na ginagamit namin na mga gamit sa kitchen. Dito na rin namin kukunin sa... Ang sarap ng mga sariwang sangkap na gamit nila sa pagluluto ng mga pagkaing hinahain nila sa mga guests. Tinikman natin sa pagsubok ng kanilang mga best-selling dishes. Tara, Food Explorers! Food trip tayo! Una natin titikman, isa sa mga best-sellers nila dito, Lomi ni Amamang Juan. So meron tayo ng jumbo na serving nila. Feeling ko good for 3 to 4 persons ito. Ang difference ng lomi namin is may timpla na yung lomi namin. Di katulad ng loming Batangas na dami mong toppings na ilalagay. Ito naman, yung chami ni Nanang Rosa. Toppings, itsura, presentation, winner. So pag sinabi nating chami, sweet and spicy. Tignan natin kung makukuha natin yung lasa na yun. So ito naman, yung kanilang lechon sisig. Well, actually sir, ang sinserve lang namin dito na lechon sisig is galing sa organic lechon. Yung parte-parte ng karne, tipak-tipak. So, parang mas nakakagana lalo. Sakto yung subo ko kasi may sili. Panalo. Yan ito. Perfect na panghimagas. Yung kanilang sagiron. Saging na may ram. Kinoin lang ni wife yung pangalan na sagiron. So actually, it's just turon. The difference is meron siya sa ram. Hindi siya ganun katamis. Tapos yung parang tsokolate na nakabalot sa kanya. Sakto lang yung bumabahid sa kanyang pait. Isa rin sa mga bestsellers nila, Buffalo Wings. At ito, Ultimate Nachos Cheesy Overload. And syempre, French Fries Cheesy Overload. Meron din tayong stir-fried vegetables. Dahil natikman ko na lahat, approve lahat, pwede na ako magtawag. Tara sirs and ma'ams! Atak! Bukod sa sariwang hangin, magandang view, at panalong pagkain, isa rin sa mga dahilan kaya dinarayo ang Kaperosa kina Amamang Juan ay ang very romantic vibe nito na perfect for prenup pictorials. Isa sa mga na-inlove sa ganda ng lugar na ito ang soon-to-be married couple na sina Ogie at Mayen. Bali, nagkakilala kami working in the same company. Siya ay sa sales account specialist. I'm a finance analyst. Bali, nagkakilala kami sa isang
Christmas presentation ng company. Talaga kinilala ko muna siya after all na, ayun, super worth it naman. 2 years na parang friends, then 2 years na officially kami. Sobrang peaceful, parang perfect lang din sa prenup namin. So nagandahan kami sa place, sa view. Nagswak naman yung taste namin dalawa. At lalo pang magiging romantic ang araw dahil sa special menu na hinahanda ko para sa kanila. Noong nasa hotel industry ako, laging part ng wedding menu ko is yung napakasimple pero talaga naman punong-puno ng flavors. Chocolate mousse. Saktong-sakto kasi dito sa Caperosa meron silang ino-offer na locally grown cacao para sa kanilang mga guests. So yun yung gagamitin natin. So the very critical step sa paggawa ng chocolate mousse is yung pagte-temper ng chocolate. So gagamit tayo ng double boiler. Basically, meron tayong pot dito na may tubig. Medyo kumukulo. Hindi siya dapat rolling boil. Lalagyan natin ng isa pang bowl. Saka natin ililipat yung ating chocolate. And also, I will add in all-purpose cream. This is optional. Kung gusto niyo na mas puro yung lasa ng tsokolate, pwede nyong skip tong step na to. Dahil hindi directly tumatama yung apoy doon sa ating bowl, yan, nagkakaroon tayo ng very gentle na cooking process na nangyayari dito. So perfect na perfect sa pagte-temper or pagme-melt ng ating tsokolate. Basically, ang hinahabol lang natin dito ay maging glossy siya, saka natin siya i-rest. Kapag nagte-temper kayo ng tsokolate, make sure nyo lang na imi-mix nyo siya or hahaluin nyo siya from time to time. May possibility rin kasi na baka masunog yung nasa ilalim. Pagtutong, so makaka-apekto ng malaki yan doon sa lasa natin. So palalamigin lang natin to bago natin ifo-fold or hahaluan ng ating whipped cream. So kung kanina, bain-marie hot pot na may tubig, doon natin minelt yung ating tsokolate. Ito naman, another process which is whipping ng cream na pwede natin gawin ng mano-mano. Siguro mas magiging effective lang if we understand the science. Ang all-purpose cream na ginagamit natin kumpara sa gatas ay mas mataas yung fat content. So ito yung dahilan kung bakit yung mouthfeel niya iba, mas makrema, and pwede nga natin siyang i-whip dahil dun sa taba or fat content na meron siya. So meron tayo ditong bowl. Again, sabi nga natin taba or fat yung pinaka magbibigay sa kanya ng airy, light texture. So mas maganda kung it's either chilled yung cream natin or iwi-whisk natin sa malamig na container. Paulit-ulit lang to hanggang makita nating maging light na siya. Masasabi natin kung ano yung stage na nung ating whipped cream. Kapag tinusok mo yung whisk, hinila mo, eto, nasa mid or stiff na ito. Which is perfect para dun sa ating mousse. So this is the perfect consistency or stage na kailangan natin para dun sa ating dessert. Tabi lang natin yan. And sabi nga natin, sky's the limit. Pwede nyo tong garnishan or partneran ng fresh fruits. So depende na lang dun sa visual na na-imagine mo. Bahala ka na kung anong fruits yung available sa'yo or kung ano yung trip mong flavor profiles na idadagdag. So meron tayo ditong kiwi, which is medyo tart, medyo maasim-asim ng kaunti. Sweet at the same time. Pero para sa akin, pinaka-importante dito is yung kulay niya. Tsaka yung itsura ng prutas mismo. Again, for color, for flavor, for pop nung itsura niya pag na-combine siya with our chocolate mousse, yung ating strawberry. Again, different cuts.
So hindi mo kailangang ihalo yan all at the same time. Ilalagay natin yan by stage. So yung whipped cream natin, ifo-fold natin doon sa ating melted chocolate. Yan. So makita nyo nag-iba na yung kulay niya. At dahil napalamig natin ng maayos yung chocolate natin, hinaluan natin ng mas malamig na cream, mas stable na ngayon yung ating chocolate mousse. Kasi sigurado ko na hindi babagsak yan dahil dun sa temperature na meron na siya. Dito sa Caperosa, kina Mamang Juan, meron silang pinatikim sa aking kakaibang kakanin. Ito, mukhang palitaw, pero yung nagiging kakaiba sa kanya is may stuffing siya, parang bukayo. Lalo akong natatakam kasi yung sauce niya, ang ganda ng consistency gawa sa asukal tsaka gata. Ito, yung kanilang sariling recipe na unday-unday. Ito pong unday-unday, sir, ay isang minatamis namin sa Quezon. From Pulillo, Quezon po kasi ako. So parang family po namin, yung buong family lang, yung may alam ng unday-unday namin. Tinawag niya itong unday-unday kasi bilog. Meron lang po kayong isang malaking kawa, tapos paiinitin natin yung tubig, ilalagyan natin ng tubig. Pero hindi po, ang ginagamit namin is kawayan, ang panggatong. Kasi mas maganda po yung lambot nung unday-unday. And then pag mainit na po yung tubig, kumukulo na siya, saka natin ilalagay yung gata. Yung asukal naman, sir, hindi kami gumagamit ng basta asukal lang. Kailangan yung dark. Then pag medyo naghalo na siya, saka naman natin ilalagay yung ating ginawang unday-unday. Pag umaho na yung unday-unday dun sa syrup, luto na siya yung arnibal. And plus meron pa po, meron kaming inilalagay na pandan. Kasi habang niluluto namin siya, amoy na amoy yung bango niya. Malapit nang matapos ang pre-pictorial ng mga bisita sa Caperosa na sina Ogie at Mayen. Halos handa na rin tayong ihain ang kanilang special tasting menu. Dahil main course na ang next kong ihahanda. Isa sa mga pinaka-astig, pinaka-maangas na main dishes na pwede mong gawin para kahit kanino is ang surf and turf. Basically, again, main dish ito kung saan meron tayong red meat, in this case, strip loin steak, at meron tayong seafoods or yung gamit natin ngayong shrimp. Napakasimple lang nito. Season lang natin yung ating mga protein ng salt and pepper. So, pag mainit na yung ating pan, konting-konting oil lang. Unahin lang natin yung fat side o yung taba. So once na na-render na natin yung taba na nandito sa side na yan, tatanggalin lang natin sa pan para umangat ulit yung temperature bago natin ilatag. Etong karne na mismo yung ilalagay natin.
So after mga 30 seconds, flip naman natin dito sa side na hindi masyadong nagagamit. Kasi ito, mainit na tong side ng pan na to. So habang inuubos natin yung temperature dito, itong side naman, umiinit na ulit. So tuloy-tuloy lang tayo makakapag-flip. So, flip natin ulit. Ayan, kasi kung gagamitin lang natin yung same side, mahihirapan kang makuha na mag-brown agad. So, tong step na to, mukha lang siyang hassle, but in fact, since we're handling a prime cut, it ensures na mas consistent or mas pantay yung pagkakaluto ng karne natin. And then we'll just add in some butter. Lagay lang natin yan sa ating pan. And then, yung ating shrimp. Yan lang kabilis. Lagyan natin siya. So, painitin lang natin yung additional butter na nilagay ko. And then, isang mabilisang cherry tomatoes. So lahat ng juice ng ating beef at saka ng ating shrimp, kukunin ngayon ng ating mga gulay. And then yung ating French beans. Tanggalin lang natin yung ating mga gulay. Then we'll just finish it off with our cream. Yan yung pinaka-sauce natin. Some salt, pepper, and then of course, some of the resting juices ng ating meat at saka ng ating shrimp. Okay na ako doon. Pwede na mag-serve. Hi, Mayan and Oji. Hello po. Welcome sa ating food tasting. We'll be starting off your set with your soup. Tomato soup natin yan. With croutons. Please enjoy. Thank you. Thank you. Ayan, namayan. Ang ating surf and turf. Please enjoy. Ito, we're finishing off yung ating set with our chocolate mousse. Thank you. So chocolate mousse lang yan, may mga edible flowers, tsaka konting fruits. Please enjoy. Thank you.